Gaano ba kadaling lumapag sa Canada? Well, sana parang ganun lang kadali. Hi, this is Lou, your immigration lawyer. Kamusta? By the way, sarap ng poutine. So, paano ba makapasok sa Canada una sa lahat? Unang tatandaan natin, Canadians have the right to enter Canada. Absolute yan dahil nakapasok yan sa Constitution, sa Charter of Rights. Permanent residents of Canada also have that constitutional right. Pati yung mga covered ng Indian Act of Canada, basically itong mga taong ito, may karapatan makapasok sa Canada. For foreign nationals, normally, you will need a visa to enter Canada, with the sole exception of Americans. US citizens or US nationals do not need a visa to enter Canada. Everyone else needs a visa unless they are required to apply for what's called an electronic travel authorization. So ito yung may mga visa exemptions to enter Canada. So intentionally, ang mga Amerikano exemption talaga dahil nga napakalaki at napakalawak at napakahaba ng shared border between Canada and the US. And it's a measure of practicality because at the same time, Canadians don't need a visa to enter the US. Ni ESTA, hindi nila kailangan. So just the same, Americans coming to Canada, hindi nila kailangan ng visa or ng ETA. But everyone else requiring a visa or an ETA, basically, humihingi kayo ng permiso para makapasok sa Canada. So, ibig sabihin, meron kayong advance warning sa bansa, Canada, na papasok kayo. Bottom line, guys, kung hindi kayo Canadian citizen or permanent resident, kailangan nyo ng visa or ng authorization to enter Canada. Basically, ito yung ETA nga. So, people from Europe, kadalasan mga citizens of the United Kingdom, Spain, France, visa exempt sila pero kailangan pa rin nilang kumuha ng ETA. So, at the end of the day, most foreign nationals need a visa or an ETA to enter Canada. So, saan ba napupunta ang mga Pilipino? Well, actually, Canada decided to loosen the restrictions for Filipino passport holders. So, in other words, normally, you will still need a visa to enter Canada. Pero kung meron kayong non-immigrant visa to the US, for example, a tourist visa, B1 or B2, or kahit transit visa to the US, eligible kayong makapag-apply ng electronic travel authorization. At bakit ito importante? Una sa lahat, costs. Dahil ang normal TRV or visitor visa to Canada, it costs 100 Canadian dollars. Malaki din siya. So, kamustahin naman natin ang cost ng ETA? 7 Canadian dollars. Napakalaking diferensya. At pangalawang punto, kapag ETA lang ang inyong a-applyan, hindi na ninyo kailangan magsama ng napakaraming papeles gaya ng proof of finances, proof of establishment in your home country, pati na rin yung mga employment letters, at hindi na rin kailangan magsama ng yearbook. Pero kidding aside guys, napaka-nipis ng kailanganin ninyong documentation kung ETA. Kailangan nyo lang ng kopya ng inyong US non-immigrant visa, pati ng inyong passport. Ay papasok na lang ang detalye, magbabayad ng $7, and in a matter of few minutes, for most cases, makukuha ninyo yung ETA. So napaka-convenient nito. Versus kung mag-a-apply kayo ng normal na visa, $100 una sa lahat, at kailangan ninyong patunayan na kayo ay established sa iyong home country or country of residence. Halimbawa, ano ba ang inyong proof of ties? Kagaya ng inyong trabaho, may properties ba kayo? Yung properties ba ninyo ay significant na hindi kayo makikitang risk ng isang visa officer na mananatili sa Canada? Tandaan, napaka-importanteng punto na ang burden of proof ay nasa sa inyo at mayroong presumption na kayo ay mananatili sa Canada nang walang hanggan. Now, intention niya talaga na magstay in Canada for good. Pero itong presumption na to ay rebuttable. Dito nga papasok ang inyong ebidensya na kayo ay established back home. So, ano naman ang mga pwede ninyong gawin habang nasa Canada kapag nakapasok kayo using a visitor visa? Well, as the name implies, pwede kayong bumisita sa Canada. Hindi ibig sabihin na autorisado kayong mag-aral necessarily or magtrabaho.
definitely not magtrabaho. Dahil pag gusto ninyo magtrabaho, kailangan ninyo ng ibang visa. As for studies, merong maliit na exception. If your program of study is less than 6 months, halimbawa, magte-take kayo ng 3-month course na intensive, mag-aaral kayo ng French, o halimbawa gusto ninyo mag-aral ng data analytics at meron kayong nakuhang crash course sa Montreal, pwede yan on a visitor visa or an ETA. As long as the program is not more than 6 months, as long as it doesn't lead to a degree. Anything beyond 6 months, or if your program of study is more than 6 months, kailangan ninyo ng study permit. So ibig sabihin, sa labas pa lang ng Canada, mag-a-apply kayo ng study permit, bibigyan kayo ng visa, and on arrival in Canada, dun sa airport, sa loob, dadaan kayo sa isang immigration officer, isa-stamp, cha-chop ang inyong passport, at i-imprenta ang inyong study permit. Lou, paano naman kung gusto ko magtrabaho? Well, in that case, kailangan ninyong mag-apply ng work permit. At ang work permit hindi basta-bastang naia-apply lang. Una sa lahat, as a foreign national, wala kayong automatic right para magtrabaho inside Canada. Kailangan ninyo ng advanced authorization. Ito nga ang silbi ng isang work permit. Now, kung galing kayo sa Pilipinas, kailangan ninyo mag-apply ng work permit from outside Canada, not on arrival. And in that situation, kailangan ninyo suportahan ang inyong work permit application with what's called a Labor Market Impact Assessment or LMIA. Guys, we did a whole video on working in Canada and on LMIAs. Check it out. Ngayon, kung meron kayong LMIA, na-secure na ninyo itong LMIA document na ito from your employer, at ready na kayo mag-submit ng inyong application, ano ang isasama ninyo sa inyong work permit application? Well, una sa lahat, application forms, supporting documents, tignan ninyo yung visa office specific checklist. Usually, kasama nito ang application sa Canada, galing sa Pilipinas, at ang usual requirements, NBI clearance, upfront medical exams, pati ang job offer contract, pati na rin yung confirmation ng inyong LMIA na positive. Kapag naipagsama-sama ninyo itong mga basic requirements na ito na isubmit sa Canadian Embassy online using your GCK account, well, basically, ipaprocess ang inyong work permit application. At pag na-approve, lalabas ang inyong visa kasama sa inyong passport. At paglapag ninyo sa Canada, gaya na itong mga eroplano na naglaland sa likod natin, pagdating ninyo sa airport, yung visa ninyo, kakailangan ninyong ipresenta sa immigration officer at ang immigration officer isa-stamp or i-chop ang inyong passport at i-imprenta ang inyong bagong work permit. At from there, otorisado na kayong magtrabaho inside Canada. Pero it doesn't stop there. Meron pang mga administrative issues na kailangan ninyong asikasuhin pagdating ninyo ng Canada. Una sa lahat, as a worker in Canada, kailangan ninyo ng tinatawag na Social Insurance Number or SIN or SIN. Sa airports, major airports like Toronto Pearson, where we are, dito, pagdating ninyo sa arrivals pa lang, sa may baggage area, makikita ninyo may kiosk ang Service Canada. Pagka nandun kayo habang hinihintay ninyo ang bag ninyo or pag nakuha na ninyo yung bag ninyo bago kayo lumabas, pwede kayong mag-apply ng social insurance number doon mismo. Or otherwise, go to Service Canada's website. Meron pong information doon kung paano po kayo mag-a-apply ng social insurance number. Paminsan pwede po online kung kumpleto na ang inyong mga documents. Pero honestly guys, if you're in the big city, may malapit na Service Canada sa inyo, pwede rin namang walk-in. Pero mas mabuti, in my opinion, always get an appointment. Para iwas pila, kasi kapag peak season, baka mahirapan kayo, baka ang tagal nang hihintayin ninyo. So, time saver ito para kapag nakuha na ninyo yung social insurance ninyo, yung ibang bagay naman ang mga asikasuhin ninyo. A few reminders guys, for those arriving as visitors in Canada, normally ang mga immigration officers, when you arrive, will no longer chop your passport. Kasi normally in the past, di ba? Isa-stamp nila yung arrival ninyo at i-annotate nila yung date until when you can stay in Canada. Napaka-useful nito kasi walang kalimutan at that point. Usually kasi kapag nag-chop, lalagay nila 6 months. Kung wala silang ilalagay na date, 6 months yon automatic. Pwede rin nilang i-restrict
Pwede lang nilang ilagay 3 months, pwede nga 2 weeks kung trip nila. Pero, as I said, normally hindi na nga sila nagsastamp. Pro tip, kahit na hindi na sila nagsastamp, go for it, ask for it, kasi maganda ito for your records. Alam niyo kung hanggang kailan kayo pwedeng magstay at alam niyo kung kailan kayo pumasok. At kapag palabas kayo ng Canada, kunin nyo rin yung boarding pass niyo, itago niyo, picturean niyo, save it in your files, email it to yourself para meron kayong record na umalis kayo ng Canada. For study permits and work permit applicants, pag na-print na ang inyong work permits or study permit at the airport, it's a very good idea for you to actually read the permits line by line. Check ninyo yung detalye. Ang mga immigration officers na to, mga tao lang. Pwede rin silang magkamali. Pwede magkamali ang spelling ng inyong pangalan. Pwedeng mag-iba ang birthday ninyo. At magkakaroon kayo ng napakaraming sakit sa ulo kapag may mali dito sa mga to. At mahirap po ito ipakorek. Dadaan pa kayo sa napakahabang proseso, hihintayin pa nyo in the mail, at kapag ka maarte, halimbawa, ang bangko na pupuntahan ninyo para magbukas ng bank account, or kapag kukunin na ninyo ang inyong social insurance number, baka magka-issues kayo. So right there and then, before pa kayo lumabas ng airport, try na ninyong hanapin kung merong mga issues ang inyong mga permits. Ipakorek nyo right there and then para tapos na. Another tip for study permit and work permit applicants, congratulations, by the way. It's a good idea to actually go and read the remarks and observations na nakasulat dun sa inyong work permit or study permit. Sometimes, very creative ang mga officers. On the spot, maglalagay sila ng mga restrictions or conditions sa inyong permits. So mabuti na naiintindihan ninyo ito. If you have representation, kung meron kayong immigration consultant or immigration lawyer helping you through the process, normally they will want a copy of your permits. It's a good idea to coordinate your arrival with them. Take a picture, send it to your representative so makita nila kung may problema kaagad. At kung makasaspot nila na may problema, bibigyan nila kayo ng abiso kung paano ito aayusin. And another tip, take a picture of your permits. Madaling mawala yan. Paano? Day 1. Knock on wood. Wag naman po sana mangyari to sa inyo. Paano kung mahulog yung permit ninyo, hindi nyo na mahanap? Ang sakit sa ulo nito. Pero kung may picture kayo, mas madaling i-explain sa officer, sorry po, nawala ko po, at baka pwedeng mag-print ng bago. So guys, ito marami tayong tip na na-discuss about arriving in Canada, whether you're a visitor, a student, or a worker. Very basic ito, pero syempre, kung galing kayo sa isang long haul flight, pagod na pagod kayo, paminsan yung mga bagay na simple nakakalimutan. Baka nagmamadali na kayo. Syempre, yung mga loved ones niyo, hinihintay kayo sa labas ng airport para sunduin kayo. Syempre, atat na atat kayo, di ba? So, hindi malabo na pwedeng magkamali kayo. Nadaan lang natin itong mga alituntunin na ito sa susunod na meron tayong kakilala na darating ng Canada. If this is useful to you, that's great. Please like, share, subscribe to the channel if you haven't done so yet. Again, this is Lou, your immigration lawyer, and I will see you in the next one. Kain tayo!